Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rina Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng ligtas na paglalakbay sa eroplano para sa mga nakatatanda. Marami sa atin ang gustong ipasyal ang ating mga magulang at lolo't lola ngayong maganda na ang buhay. Ang paglalakbay, lalo na sa malalayong lugar o sa ibang bansa para bisitahin ang kamag-anak, ay isang napakagandang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero alam nyo ba, sa NAIA, maraming eksena ang nakakapanakit ng puso araw-araw. Ito ay kung saan ang isang buong pamilya, sabik na sabik sa biyahe, ay biglang mahaharang sa check-in counter o sa boarding gate. Pasensiya na po, ngunit ang kalusugan o edad ng inyong magulang ay hindi po akma sa aming regulasyon. Magalang ngunit matatag na sasabihin ng staff. Ang malamig na tubig na ito ay talagang nakakapawi ng saya. Ang pagkakagastos ay maliit na bagay. Ang masakit ay ang pagbagsak ng loob ng ating mga nakatatanda. Minsan, naiisip pa nila na baka pabigat na sila sa kanilang mga anak. Pero ang totoo, hindi ito kasalanan ng airline staff. Ito ay isang pulang linya sa industriya ng abyasyon para protektahan ang buhay ng ating mga nakatatanda. Ngayon, gamit ang aking 15 taong karanasan bilang flight attendant, ipapaliwanag ko ang pulang linyang ito. At kung paano natin masisiguro na ang ating mga magulang ay makasakay ng maayos at makababa ng ligtas bago tayo magsimula. Mangyaring itype sa comment section ang ligtas na paglalakbay para mas maraming Pilipino ang makakita nito. Bakit sinasala ng airlines ang mga nakatatanda? Maraming tao ang naiisip na diskriminasyon ito na parang ayaw ng airline sa matatanda, pero hindi po. Sa loob ng maraming taon kong paglipad, nakakita na ako ng napakaraming nakakakabang sandali. Dapat nating maintindihan na ang kapaligiran sa 30 talampakan ay ganap na iba sa lupa. Kahit may pressurization system sa eroplano, ang hangin doon ay parang nasa isang bundok na may 2,000 metrong taas. Para sa mga kabataan, baka wala lang ito. Konting bara lang sa tenga, ngunit para sa mga nakatatandang 70 o 80 anyos, lalo na sa mga may humihinang function ng puso at baga, ito ay isang malaking hamon. Mas kaunti ang oxygen sa hangin, mas mababa ang presyon, kaya kailangan magtrabaho ng husto ang puso at baga ng matatanda para makakuha ng sapat na dugo at oxygen. Kung mayroon ng high blood, sakit sa puso, o problema sa respiratory system ang matanda, ang dagdag na pasanin na ito ay madalas magdulot ng emergency. May problema rin sa blood clots. Alam ng mga nakasakay na sa long-haul flight kung gaano kasikip ang economy class, maaaring umupo ka ng 10 oras o higit pa. Manas ang binti ng mga kabataan. Paano pa kaya ang mga matatanda? Mabagal ang daloy ng dugo at dahil tuyo ang hangin sa eroplano, lumalapot ang dugo na madaling maging blood clot sa binti. Kung mananatili ang blood clot, okay lang. Pero kung gumalaw ang matanda para kumuha ng bagahe o mag-CR, maaaring lumaya ang blood clot at pumunta sa baga o utak. Na delikado, at huwag nating kalimutan, ang eroplano ay hindi ospital. Kahit na naturuan kami sa first aid, hindi kami doktor. Mayroon lang kaming basic first aid kit. Walang malalaking rescue equipment. Kung magkaroon ng atake sa ere, maaaring 2 o 3 oras pa bago makarating sa pinakamalapit na paliparan, maaaring maging sanhi ito ng buhay o kamatayan. Kaya ang paghihigpit ng airlines ay para sa kaligtasan, para tulungan tayong maiwasan ang mga panganib. Sino ang mga nakatatanda na binibigyan ng higit na atensyon? Walang iisang pandaigdigang patakaran na nagsasabing bawal lumipad ang 80 o 90 anyos. Ngunit kadalasan, ang 75 anyos ay isang threshold. Ang mga pasaherong 75 anyos pataas ay bibigyan ng masusing pagsusuri ng airlines. Kung 80 anyos pataas, sila ay itinuturing na
priority protection na pasahero, bukod sa edad, mas mahalaga ang kalagayan ng katawan. Halimbawa, kung bagong operasyon ang matanda tiyan, dibdib, o kahit mata, basta hindi pa ganap na gumaling ang sugat, madali itong bumuka dahil sa pagbabago ng presyon sa mataas na lugar. Hindi ito pinahihintulutan. Gayun din ang mga may malalang sakit sa puso, malalang high blood pressure, o mga may matinding hika na nahihirapan kahit sa paglalakad. Ito ang mga pinakamalaking alalahanin ng airlines. Hindi ba? Pwedeng lumipad ang matatanda? Siyempre hindi. Basta handa tayo sa isang mahalagang dokumento, ang clearance. Sa propesyonal na termino, tinatawag itong medical certificate o fit-to-fly certificate. Ngunit babalaan ko kayo, wag lang basta-basta magpasa ng papel na nagsasabing malusog ang katawan. Wala itong silbi sa airport. Ito ang tamang proseso, pakitandaan. Ang buong pangalan ng dokumento ay Medical Information Form o MEDIF. Hindi ito galing sa ospital, kundi sa airline. Unang hakbang, bago bilhin ang tiket, tumawag sa customer service ng airline, sabihin ninyo, ako po si Pangalan. Gusto kong ipasakay ang aking 85 anyos na ama. May high blood pressure siya at umiinom ng gamot. Kontrolado naman. Ano po ang inyong requirement para sa edad at kalusugan niya? Kailangan po ba ng Mediform? Tandaan. Itanong. Kung ordinaryong medical certificate lang ba? O kailangan ang specific form ng airline? Magkakaiba ang patakaran ng bawat airline. Kung kailangan ng form, i-download agad sa website ng airline at i-print. Ikalawang hakbang. Dalhin ang nakatatanda sa ospital. Saang ospital? Huwag sa maliliit na klinika o health centers. Pumunta sa isang reputable hospital, preferably isang tertiary hospital, at hanapin ang regular na doktor ng matanda. Sila ang pinakamahusay na nakakaalam sa kalusugan ng pasyente. Ibigay ang form sa doktor at maging tapat. Sabihin, Doc Rina Santos, gusto po naming ipasyal ang aming magulang. Ito po ang form ng airline. Paki-evaluate po kung pupwede po siyang lumipad. Huwag na huwag pilitin ang doktor. Hayaan silang magbigay ng propesyonal na pagtatasa. Kung sinabi ni Doc Rina Santos na masyadong mataas ang BP o may problema sa puso, huwag na nating ituloy. Maghanap na lang ng mas malapit na destinasyon o ibang transportasyon. Huwag isugal ang buhay. Kung sinabi ni Doc Rina Santos na okay lang, papunan ng form, napakadetalyado nito, kasama ang medical history. Kasalukuyang sintomas, gamot, at kung kailangan ng oxygen, kailangan itong pirmahan ng doktor at selyuhan ng ospital. May isang detalye na madalas nakakalimutan. Ang petsa. Hindi ito valid kung 6 na buwan na ang lumipas. Kadalasan, hinihingi ng airlines na ang certificate ay nakuha sa loob ng 7 hanggang 7 araw bago ang flight. Ikatlong hakbang. Isumite ang review. Maraming tao ang hindi alam na kailangan itong gawin bago pumunta sa airport. Ang malalaking airlines ay nangangailangan na ipadala ang form sa kanilang medical department, hindi sa customer service. May mga designated airline doctor na magre-review ng form. Sila ang magdedetermine ng risk level batay sa kanilang propesyonal na kaalaman, karaniwan. May 3 resulta ng review. Aprobado, magpapadala sila ng email na nagsasabing maaari ng sumakay, i-print ito. Ito ang tunay na boarding pass. Conditional approval. Halimbawa, kailangan ng kasama o kailangan mag-upgrade sa business class na may flatbed, denied kung sa tingin ng doktor ay masyadong mataas ang panganib, direkta nilang sasabihin na hindi maaaring lumipad. Malupit man pakinggan, ito ay para sa ikabubuti ng nakatatanda. Kung na-deny, huwag mag-alala. Ang denial certificate ay karaniwang ginagamit para sa full refund. Maliit na tips. Para sa mas komportableng paglalakbay ng matatanda, narito ang ilang tips na aking natutunan
Sa 15 taon bilang flight attendant, wheelchair service. Huwag mahihiyang mag-request ng wheelchair. Ang naiya ay malaki. Ang distansya mula sa entrance hanggang sa boarding gate ay parang marathon para sa 80 anyos. Mauubos ang kanilang lakas bago pa makasakay. Kaya kung may bahagyang hirap sa paglalakad ang matanda, huwag mag-atubiling mag-apply ng wheelchair service. Libre ito, ngunit kailangan itong i-request ng maaga, preferably habang bumibili ng tiket, o tumawag agad sa customer service. Kapag dumating na sa airport, may magtutulak sa matanda sa wheelchair, dadaan sa accessible lane, at hindi na kailangan pumila sa security check. Maaari silang mag-priority boarding at may maghihintay sa kanila pagbaba ng eroplano hanggang sa baggage claim area. Tandaan, kung minsan, kapag nag-apply ka ng wheelchair, maaaring automatikong lumabas sa system ang prompt na kailangan ng medical certificate. Kaya mas mainam na ihanda ang wheelchair at medical form ng sabay. Pagpili ng upuan. Maraming nagmamahal na anak ang nag-iisip na pumili ng upuan sa bintana para makakita ng tanawin o sa gitna para may bantay sa magkabilang gilid. Hindi ito tama. Para sa mga nakatatanda, ang pinakamagandang upuan ay ang nasa aisle. Bakit? Dahil madalas silang mag-CR o gustong tumayo para mag-unat. Kung nakaupo sila sa pinakadulo, kailangan pa nilang gambalain ang 2 tao sa tabi nila para makalabas. Nahihiya ang mga matatanda na manggulo, kaya baka pigilan na lang nila ang kanilang pag-ihi o ang pag-unat. Ang ganitong pagpipigil ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan at tataas ang panganib ng blood clot. Sa aisle, maaari silang tumayo at lumakad anumang oras. Wala silang pag-aalinlangan. Kung kaya ng budget, aisle, o kung may airline points kayo, mas maganda ang first row na may malawak na espasyo. Ngunit, tandaan, huwag na huwag kukuha ng upuan sa emergency exit row para sa mga nakatatanda, kahit malawak ito, para ito sa mga malalakas na tao na makakatulong sa pagbubukas ng pinto kung may emergency. Kung ipupuwesto mo ang matanda doon, tiyak na ililipat sila ng flight attendant at mas magiging hassle. Mga gamot na dadalhin sa hand carry. Ito ay napakahalaga. Maraming matatanda ang may chronic illnesses tulad ng high blood, sakit sa puso, diabetes. Ito ang kanilang lifeline. Siguraduhin na ang mga gamot na ito ay nasa hand carry bag, huwag na huwag sa checked-in luggage. May panganib na mawala o maantala ang checked-in luggage kung biglang kailangan ng matanda ng gamot sa eroplano at nasa cargo hold ang gamot. Wala kang magagawa. Kailangan din ng kaalaman sa pagdadala ng gamot. Huwag lang basta-basta ilagay sa maliliit na pill box. Kung tatanungin ka ng security staff at marami kang puting tableta, paano sila maniniwala na pang high blood ito? Baka mapagkamalan pang iligal. Ang pinakaligtas. Instruction leaflet at preferably ang reseta ng doktor. Sa ganitong paraan, hindi tayo matatakot kung sino man ang mag-check. Kung may matanda na kailangan ng insulin injection, liquid ito, marami ang nag-aalala. Kung pwedeng dalhin sa eroplano, pwede. Basta kailangan sa medikal. Ngunit sa security check, ilabas ito at ilagay sa hiwalay na tray, pagkain, inumin, at CR sa eroplano. Sa eroplano, napakatuyo ng hangin. Mas matuyo pa sa disyerto. Kailangan nating bantayan ang matanda na uminom ng maraming tubig, plain water o mineral water. Huwag uminom ng tsaa, kape, o alak. Lahat ng ito ay diuretic. Mas mabilis mawala ang tubig sa katawan at mas lalapot ang dugo. Kailangan din nating paalalahanan ang matanda na gumalaw. Huwag mahiya. Kahit sa upuan lang, pwede silang mag-exercise. Ituturo ko sa inyo ang 2 simpleng galaw. Ang isa ay ang pag-flex ng paa. Ilapit ang daliri sa katawan
Tapos, itulak paharap, gawin ito ng paulit-ulit para makompres ang binti at matulungan ang daloy ng dugo. Ang isa naman ay ang pag-ikot ng bukong-bukong, clockwise at counterclockwise. Gawin ito bawat 30 minuto. Ito ay micro-movement ng paa. Napakabisa para maiwasan ang blood clots. Tungkol naman sa pagkain, ang pagkain sa eroplano ay kadalasang maalat at matindi ang lasa. Kung may diabetes o high blood pressure ang matanda, maaari kang mag-order ng special meal habang bumibili ng tiket, tulad Enegi Low Salt Meal o Diabetic Meal. Libre rin ito, ngunit kailangan itong i-order ng maaga. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng ito, maaaring isipin ninyo, ang hirap naman ipasyal ang matatanda. Tama, ito ay isang komplikadong proseso. Ngunit ang pagiging mas maingat at mas masipag natin bilang mga anak ay magbibigay sa ating mga magulang ng ligtas na paglalakbay kung mapunan natin ang lahat ng butas at maalis ang lahat ng panganib bago umalis. Makakasakay ang matanda ng may kumpiyansa, makakatulog ng mahimbing at makakababa ng ligtas. Ito ang tunay na layunin ng pagpapasyal sa kanila, hindi ba? Lalo na sa mga 70 o 80 anyos na magulang. Naghirap sila sa buong buhay nila at gustong makita ang mundo. Kung mayroon tayong pagmamahal, kailangan nating ipatupad ito sa bawat detalye. Huwag hayaan na ang isang maliit na form o isang nakalimutang detalye ay sumira sa isang magandang biyahe. May isa pa akong gustong idagdag. Tungkol sa insurance, kahit ayaw nating mangyari ang masama, napakahalaga na bumili ng travel insurance na may kasamang medical evacuation para sa mga nakatatanda. Kung magkasakit sila sa ibang bansa o sa malayo, ang medical expenses ay maaaring maging astronomical. Sa insurance, mayroon tayong backup financially. Panghuli, ipinapaalala ko ni Doc Rina Santos. Kung sinabi ng doktor sa ospital na hindi maaaring lumipad, huwag nating pilitin sa dami ng transportasyon ngayon. Ang tren ay isa ring mahusay na opsyon. Malaki ang espasyo sa tren, normal ang air pressure, at pwedeng gumalaw anumang oras para sa mga nakatatanda na may problema sa puso at baga. Mas maganda ito kaysa sa eroplano. At ang kaligtasan ay laging nauuna. Iyan na ang aking ibabahagi ngayon. Puno ng impormasyon ang video na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang aking pagbabahagi, mangyaring i-like ang video. Malugod ko rin kayong inaanyayahan na ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga nagpaplanong ipasyal ang kanilang mga magulang. Ito ay maaaring makatulong ng malaki. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan tungkol sa paglalakbay sa eroplano o gusto pang marinig ang ibang tips sa aviation, i-comment lang sa ibaba. Babasahin ko ito isa-isa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ako si Doc Rina Santos at magkita-kita tayo sa susunod na video. Naway maging malusog ang inyong mga magulang at maging ligtas at masaya ang bawat paglalakbay. Paalam.